Meron tayong 23 simple steps na pwede mong sundin para makabuo ka na ng sarili mong website. Iisa-isahin natin ang bawat step para sa dulo ng video ay maging ready to go na ang website nyo. Introduction. Hi! Ako nga pala si Gab. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong website. Hindi naman mahirap gumawa ng sariling website. Sa video na ito, ituturo ko ang bawat step. Ang mga gagawin natin ay hindi naman mahirap. Mga simpleng mga steps lamang ito. Kaya kung matapos nyo ang video na ito, panigurado na makakagawa na kayo ng sarili nyong website. Puro lamang ito drag and drop and copy and paste. Ganun lang kasimple. Kasama dito ay ang pagpalit ng text, fonts, images, background images, background videos, pagdagdag ng frequently asked questions, paglagay ng animations, paglagay ng contact forms, at maski ang pag-undo ng past actions. Sisiguraduhin din natin na magiging kaaya-aya ang inyong websites sa mga mobile phones at kahit ano pa mang devices. Kaya kung handa ka ng matutong gumawa ng website, panoorin lang ang video na ito. Sundin lamang ang step-by-step instructions ng tutorial na ito at sisiguraduhin kung matututunan nyo na ang paggawa ng sarili nyong website. Magsimula na tayo! Ngayon, tapos na tayo sa introduction o ang unang step. Bago tayo magsimula sa ikalawang step, may ilang bagay muna akong dapat ipaliwanag. Una, nakalagay sa description ng video na ito ang duration ng bawat step. Kaya mas madali ang inyong panonood, lalo na kung hindi mo naman kailangan panoorin ng buo. Ikalawa, ipapaliwanag ko ito ng mabagal para maintindihan ng lahat. Kaya kung sakaling nababagalan kayo sa pagpapaliwanag ko, paki-adjust na lang ang playback speed sa YouTube settings ayon sa nais mong bilis. At sa huli, gagawa tayo ng website gamit ang WordPress. WordPress ang pinakamadalas na ginagamit ngayon para sa website creation. At karamihan ng website sa internet ay dito binuo. Kaya saktong-sakto para sa paggawa natin ngayon ng website. Sa paggawa ng website, may tatlong hakbang na kailangang gawin. Una rito, ang domain. Basically, ito ang pangalan ng website. Halimbawa, domain ng Facebook ay facebook.com at Google naman ay google.com. Ang website ay magiging host at ang domain naman ang magiging address. Dito makikita ng mga tao ang iyong website. Ang pangalan ng isang domain ay nasa $15 kada taon. Ang pangalawang bagay na kailangan natin ay web hosting. Pwede mong ma-imagine ito bilang isang napakabilis na computer na may napakabilis na internet connection na gumagana 24/7 at nagtatago ng data ng iyong website at nag-a-upload sa internet ng mga images, icons, text, at kung anumang ads na meron ang iyong website. Kung walang web hosting, makukuha ng mga tao ang domain. Ngunit magiging blanko ito at walang laman. Kaya upang magkabuhay ang iyong website, kailangan ng web hosting. Kung mas palilinawin, ang website ang magiging host, ang domain ang magiging address, at ang hosting ang magiging property. Umaabot ito sa $5 hanggang $15 kada buwan, o kadalasan ay binabayaran taon-taon. Ang ikatlong bagay na kailangan natin ay ang WordPress. Ito ay libre at ma-access sa wordpress.org. Iba ito sa wordpress.com, na mas kaunti ang functionality na maibibigay sa iyong website. Hindi mo rin masusundan ang ibang YouTube tutorials kung ito ang gagamitin mo. Kaya mas pinipili ko talaga ang wordpress.org. Libre pa. Kung titignan mo, masyadong marami ang kailangan para makabuo ng website. Huwag kang mag-alala. Dahil sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan kunin ito ng hiwa-hiwalay sa i-connect. Maaari ka nang pumunta o maghanap ng web hosting companies at naroon na ang tatlo. Kailangan mo lang bumili ng domain at hosting. Get domain and hosting. Personally, hindi ko pa nasusubukan lahat, pero 7 sa 11 kong projects ay gumamit ako ng hostinger. Nagustuhan ko ang hostinger kasi mabilis yung servers nito sa price nito. Makikita nyo rito. Ang pinakamura ay 35 pesos kada buwan at depende pa ito kung saang bansa ka naroroon. So, magbabago yung mga prices. Mura na ito talaga kumpara sa ibang hosting companies. Nag-o-offer din sila ng 24/7 customer support at sobrang laking tulong nito kung sakaling may mga tanong ka o kailangan ng support. Meron din silang 30-day money-back guarantee. Kaya kung sakaling gusto mong sumubok tapos biglang, hala ayoko na palang gumawa ng website o hindi ko nagustuhan yung ginawa ko, pwede mo pa ring makuha yung pera mo.
Kaya maganda to para sa mga nagsisimula pa lamang o beginners. Gusto ko tong ginagamit para sa mga projects ko at gagamitin ko para sa video na ito. Kung may web hosting company ka na napili, ayos lang. Kailangan mo lang matutunan mag-install ng SSL certificate at ng WordPress. Pagkatapos, pwede mo nang sundin ang ibang steps na gagawin. Kung sakaling gusto mo i-check yung hosting na gamit ko, pindutin lamang ang unang link na nakalagay sa video description ng tutorial na ito. Makikita mo dito. Maaring gamitin nyo ang aking link sa paggawa ng account sa Hostinger. May makuha akong kaunting komisyon dito every time na pipindutin nyo ang aking link. Malaking tulong to para sa akin para mapatuloy ko ang paggawa ng gantong mga free tutorials. Kaya salamat sa inyong pagsuporta. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako magre-rekomenda ng basta-basta. Inire-rekomenda ko ito dahil ito ang aking ginagamit at para sa akin ay maganda ang serbisyo na binibigay ng hosting company na ito. Ngayon, i-close na natin ang tab at mag-scroll down tayo upang makita ang iba't ibang plans. Dito makikita nyo na may cloud hosting, business shared hosting, premium shared hosting, at single shared hosting. Yung cloud hosting masyadong mahal at masasabi kong pati yung business shared hosting. Medyo mataas para sa mga nagsisimula. So, maaari nating tignan ang premium shared hosting at ang single shared hosting. Ang tanging pagkakaiba lang ng premium shared hosting sa single shared hosting ay sa single shared hosting, isang website lamang ang pwede nyong i-host. Hindi tulad ng sa premium na unlimited na website ang pwede. Isa pa, doble yung allocation resources para sa premium shared hosting. Ibig sabihin, mas mabilis ito sa pagpapagana ng mga website at mas marami kang resources ng server. Pwede kang magsimula sa single shared hosting pero hindi ko ito ganong marirekomenda. Dahil yung ilang functions ng nasa WordPress ay nagre-require ng mas malaking functionality. Kaya sa tingin ko, best choice ang premium shared hosting. Pero kung gusto niyo namang itry yung ibang hosting ay pwede naman. Dahil pwede ka naman mag-upgrade anytime. Sa tutorial na ito, premium shared hosting ang gagamitin ko. So, i-click lamang ang add to cart. Makakakuha ka rin ng free domain dito kaya worth it na sa price. Dito, pwede ka mamili kung gaano katagal mo gustong bayaran. Siyempre, kung mas matagal ang gusto mong bayaran, mas nagiging mura ang presyo. Halimbawa, kung gusto mo ng isang buwan, 475 pesos at depende ito kung saang bansa at lokasyon ka naroroon. Sabihin nating magbase tayo sa kung ano man ang nasa screen. Kung magbabayad ka naman sa loob ng 4 na taon ay 85 pesos lamang kada buwan. Kung isang taon ay nasa 149 pesos naman kada buwan para makakuha ng isang live website. So, ito ang pipiliin ko. Pwede ka rin namang pumili ng kung anong gusto mo. Hindi ko pipiliin ng pang isang buwan kasi meron tayong 30-day money-back guarantee. Kaya kung hindi ka pa sigurado, piliin mo muna yung pang isang taon. Kung hindi mo nagustuhan, pwede mo pang makuha ulit ang iyong pera. Scroll down tayo, then grab free domain. Maganda to kasi kailangan natin talaga para sa ating website. Magta-type ako rito ng something tulad ng create your websites 1216. Tapos, pipili tayo ng domain extension. Kunyari, .online, .shop, .tech, .com at iba pa. Tapos, i-check natin if available sa pamamagitan ng pagpindot ng search. So, available siya at libre pa kasi premium plan yung gamit ko. Kung okay na, pindutin na natin yung Check Out Now button. Sunod, kailangan na natin gumawa ng account pero kung meron ka na ay pwede ka na mag-log in. Pero, magsasign up ako gamit ang aking Gmail account. Pwedeng i-type na lamang ang iyong pangalan, email, at password. Ayan. Meron na akong account at makakapili na ako ng payment method na gusto ko tulad ng credit card, cryptocurrency, o PayPal. Magbabayad ako gamit ang PayPal hanggang ma-process ang iyong payment.
Ngayon, ikiklik ko na ang Set Up Your Order button at click yung Start Now. Since bumili ako ng domain, makakapili ako ng gusto kong domain dito. Pwede rin naman bumili ng bagong domain o pumili ka sa iba pang mga domain na nakaregister na. Pero gaya ng sinabi ko, maglilink ako ng tutorial kung paano mag-link ng domain sa taas at sa kanan na bahagi ng video na ito. Kaya i-click na muna yung select. Kailangan kong mag-fill in bago i-click yung Finish Domain Registration button. Kapag napunta na tayo sa page na to ay medyo nakakapanibagong tignan. Pwede nating skip yan at mag-start sa scratch. Pwede mo ring palitan ng website location. Pero ngayon nakikita na nakalagay ito sa Europe, sa United Kingdom. Kung gusto kong palitan, halimbawa, ilalagay ko ay Asia, Singapore. Piliin lamang ito sa options. Then pindutin ang select at finish setup. Hintayin lang natin hanggang pwede na nating puntahan ang control panel. Pindutin ang manage site. Ngayon, pwede na nating i-close ang isang tab. Dito na tayo sa control panel. I-click yung logo ng Hostinger. Ito yung makikita tuwing maglo-login ka sa Hostinger. Na-accomplish na natin ang second step at ito ang pagkuha ng domain at hosting. Congratulations! Install WordPress and SSL certificate. Pangatlong step natin ay mag-install ng SSL certificate at WordPress. Gawin natin yan. Balik tayo sa Hostinger page. Makikita natin ang message dito sa setup ng iyong SSL certificate activation na pending. Saka sa taas ay makikita natin ang SSL, so i-click natin yung SSL para mag-load. Kailangan natin ng SSL certificate para mag-make sure na safe tayo. Halimbawa, dito sa page na to, yung katabi ng domain may lock at pag click nyo yun, mababasa natin na connection is secure. Kung wala tayong SSL certificate para sa ating website, wala tayong makikitang lock o may nakalagay na not safe. O minsan, binablock na ng Google agad ang mga magta-try na mag-visit ng website mo, kaya kailangan natin ng SSL certificate. So dito, makikita natin yung certificate activation. So, i-click natin yung setup button, then account. Tapos, piliin natin yung domain, then set up until ma-activate na yung SSL certificate successfully. Kung may naging problema man, i-click lang ang kanang bahagi sa baba ng screen para makapunta sa help section. And yan, active na yung SSL certificate natin. Ngayon naman, i-install natin yung WordPress. Balik tayo sa homepage. Makikita natin yung hosting, createyourwebsites.com. Tapos, click yung manage button sa right side. Then, scroll down tayo hanggang makita natin yung website. Then, auto-installer. Para maklik natin. Then, hanapin natin yung WordPress. Tapos, pindutin natin. Para sa domain, huwag nating piliin yung HTTP. Tas i-click natin para palitan ng HTTPS para sa SSL certificate. Then piliin natin yung domain. Tapos ito, iwan natin ng blanco. Pagkatapos, pwede na tayong pumili ng username sa WordPress site na gagamitin sa pag-login, pati ang iyong password. Make sure lang na strong ang password na gagamitin mo. Dito naman, kailangan ng yung email address ng user. Tapos, pwede na ring maglagay ng website title. For this, ilalagay ko ang Gab Sinlao. Pero, pwede nyo rin namang palitan mamaya, kaya ayos lang. Pwede mong palitan ang language ng iyong website. In-install ko yun sa akin in English. Pero, depende pa rin sa'yo kung anong language ang gusto mong gamitin para sa iyong website. Kung hindi naman available ang language na yun, English na lang since universal na language naman ito. Kapag ayos na ang lahat, pwede na nating i-click ang install. Nag-i-install na ang WordPress. At ayan, installed na siya. Congratulations!
Kung gusto nating tignan ng site, open lang natin sa new tab at ayan. Kung sakaling hindi agad magbukas, huwag kang mag-alala kasi baka dahil bagong registered pa lang ang domain mo. Minsan kasi nagtatagal ito, kaya i-check mo na from time to time kung okay na. Kung ayaw talaga, pwede kang mag-iwan ng comment sa baba at susubukan kong tulungan ka. At ito ang website mo. Makikita din dito na may lock. Ibig sabihin, gumana ang iyong SSL certificate. Natapos na natin ang pangatlong step, ang pag-install ng SSL certificate at WordPress. Log in to WordPress and learn how the dashboard is built up. Puntahan naman natin yung dashboard ng WordPress kung saan natin makokontrol ang ating website. Para makapunta ron, kailangang itype ang domain name /wp-admin at pindutin ang enter. Dito tayo pwedeng mag-login gamit ang username at password na ginamit natin kanina sa pag-install ng WordPress. Ito na ang ating WordPress dashboard. Pipindutin ko lang ang dismiss tapos screen options. I-uncheck lahat ng boxes dito para malinis. Then click screen options ulit. Ito na ang iyong WordPress dashboard. Dito natin makokontrol ang lahat ng para sa site natin. Kung anong magiging itsura ng website, mga functions, at lahat. Dito sa taas na bahagi ay ang admin bar na bihira nating gagamitin. Ginagamit lamang ito upang makita ang ating site. Magagawa yon pag pumunta ka sa page name at i-click ang visit site sa new tab. Makikita na rin agad ang ating website. Hindi pa man ganun kaganda tignan, ngunit mamaya-maya ay aayusin natin at papagandahin ito. Isasara ko na ulit. Dito naman sa kaliwang bahagi, makikita ang lahat ng ating navigations mula sa pagmamanage ng post, media para sa images at videos, pages kung sakaling marami ka ng page gaya ng homepage, contact us, about us. Pwede mo ring i-manage ang mga comments, plugin. Maaari mo ring ayusin ang itsura ng iyong design, theme, pati plugins na ipapaliwanag ko mamaya. Ang users halimbawa ng run users, tools at ilang settings. Mukha man itong marami o komplikado ngayon, huwag mag-alala dahil iisa-isahin natin ito mamaya at matututunan sa bawat step. Natapos na natin ang ika-4 na hakbang. Nakapag-login na tayo sa WordPress at nalaman ang iba't ibang bahagi ng dashboard. Change permalinks and nicknames. Para sa ika-5 hakbang, kailangan na natin palitan ng permalinks at nicknames. May ilang settings na kailangan ayusin sa bawat WordPress installation kaya simulan na natin sa pagpalit ng permalinks. Pumunta tayo sa settings at i-click ang permalinks. Pindutin lamang ang post name. Mag-scroll down at pindutin ang Save Changes. Pumunta naman tayo sa Users at Your Profile. Mag-scroll down hanggang makita ang nickname at dito magta-type tayo ng Gab at sa display name publicly as Gab. Dahil kung hindi natin ito gagawin, mas magiging madali para sa mga hacker na i-hack ang ating site. At dahil ayaw nating mangyari yun, maglalagay tayo ng ibang nickname at gagawin in public saka i-click ang Update the Profile. Profile updated. Tapos na ang ika-5 hakbang. Change the site title and tagline. Ang ika-6 na hakbang ay tungkol sa pagpalit ng site title at tagline. Buksan natin yan sa bagong tab. Magagawa mo yon sa pagpunta sa My WordPress at i-click ang Open Link in a New Tab. At dito makikita natin ang ating site. Nakalagay dito ang title at ang tagline ng ating site. Ito ang title at ito naman ang subtitle na gusto nating palitan depende sa kung ano ang pangalan ng iyong business o description ng kung anumang klaseng website ang gusto mo. Para mapalitan ng title, pumunta lamang sa Settings at sa General. At narito ang site title at taglines. Sa ating site title, ilagay ang Gab halimbawa at tagline na How to create your website. Napakahalaga na hindi magalaw
ang WordPress address at site address dahil maaaring mag-crash ang iyong site. Dahil ayaw natin yun, i-click na natin ang Save Changes. At pagka-refresh ng page, makikita natin ang title ng ating site. Ngayon ay tapos na tayo sa ika-6 na step. Add the first page and make it the home page. Para sa susunod na hakbang, maglalagay tayo ng unang page at gagawin natin itong home page. Kung titignan ang ating site ngayon at pumunta sa ating domain na howtocreatewebsite1216.com, makikita na nagsisimula ito sa Hello World. Ito ay isang block at hindi homepage. Subalit, kung nais natin magkaroon ng homepage, una nating gagawin ay maglalagay ng page at saka ito gagawing homepage. Kung nakabalik ka na sa dashboard, pumunta lamang sa pages at i-click ang Add New. Dito natin mabibigyan ng title at tatawagin nating homepage na home. Huwag na munang palitan na kahit ano at i-click na agad ang publish upang magawa na ang una nating page na home. Hindi pa ito ang homepage kaya para magawa ito, pumunta lamang sa settings at i-click ang reading. I-select ang static page para sa homepage, i-select ang home, saka i-click ang save changes. Makikita lamang ang settings na ito sa oras na nakapublish na ang page. Kaya kung wala pang nakikita na ganito, baka hindi pa nakapublish ang page. Kapag na-refresh na natin ang ating site, meron na tayong homepage. Hindi pa man siya ganon kaganda, subalit meron na. At yan ang goal natin para sa step na ito. Install the right theme. Ang ika-8 step naman ay ang pag-install ng naayong theme para sa iyong website. Balik tayo sa dashboard at i-click ang Appearance. Sunod, ang Themes. Nag-iisip ka siguro ngayon kung ano ang theme na gagamitin mo. Magandang pag-isipan yan. Ang theme ang nagbibigay ng impression sa tao kung ano ang nilalaman ng iyong website base sa magbibigay nitong feel sa tao. May mga color codes na maaari mong gamitin depende sa kung paano mo aayusin ang iyong website. Kapag clinic natin ang Add New, rito sa taas makikita natin ang iba't ibang themes. Karamihan ay libre pero may ilan din na premium. Kaya pwede kang gumamit ng free versions. At kung i-click naman natin ang alin man dito, lahat naman ay maganda pero ang problema lang, karamihan dito ay hindi pwedeng palitan o baguhin. Kaya kung pipili ng theme, mas maganda nakaayon ito sa gusto mong magiging itsura ng iyong website. Kung nais mo namang sundin ang tutorial na ito, kailangan mong i-install ang theme na OceanWP. Libre lamang kaya inire-recommenda ko to. At kung nakita mo naman dito sa preview ay pwede mo na kaagad i-click ang install. I-install natin ngayon by clicking install. Pagkatapos ay i-activate ito. Ito na ang ating activate theme. At kapag ni-refresh ang homepage, ibang-iba na ang itsura nito. Install necessary plugins. Kung babalik naman sa page na ito, makikita ang This theme recommends the following plugins: Elementor, Ocean Extra, at WP Forms. May ihalin tulad natin ang plugin sa mga apps na meron tayo sa smartphones. Kung wala pang Instagram, Facebook o YouTube ang iyong cellphone, maaari kang mag-install nito mula sa Play Store at madaragdagan ang functionality nito. Gayon din ang plugins. Pero walang uninstall function o contact form ang ating website. Maaari ka namang makapag-install ng naayong plugin para makuha ang nais na function. Para rito, kailangan natin ng Elementor at Ocean Extra. Pwede na natin i-click ang Begin Installing Plugins at i-check ang checkbox para sa Elementor at Ocean Extra. Sa bulk action natin i-select ang install, saka apply. Isa na lang ang ating kailangan at ito ang Envato Elements. Pero kung nais mo pang madagdagan, pumunta ka lang sa plugins at i-click ang Add New para ma-search ang plugin na nais. Ngunit ngayon, Envato Elements muna ang ating isi-search. Ito, ang Envato Elements.
Itong plugin na to ay makakatulong para mas mapadali ang trabaho natin kaya i-install ko na dahil libre naman. Saka i-activate. Ngayon ay kumpleto na ang ating kailangan para sa step na ito. Pipindutin ko naman ang elements dito sa kaliwang bahagi para ma-activate ang huling plugin na in-install natin para makapili ng free template kits. Maari na tayong bumalik sa dashboard. Nakatapos na tayo sa pag-i-install ng theme at mga plugins. Do the Ocean Extra setting to clean up your page. Ngayon ay aayusin naman natin ang Ocean Extra settings para malinis nating masimulan ang page. Ipapaliwanag ko muna. Kung titingnan natin ang website na meron tayo ngayon, ito ang ating homepage. At sa bawat page, nahati ito sa 3. Sa taas na parte ay makikita ang header. Sa baba nito, ang gitnang bahagi ay ang body. At sa babang bahagi naman ay ang footer. Kadalasan, sa header makikita ang logo o site title at ang navigation. Sa body naman makikita ang content o information na gustong ipakita. At sa footer naman nakalagay ang navigation o di kaya ay ang contact o copyright information. Sisimulan natin ito sa pagbuo ng body o footer gamit ang Elementor Page Builder. Ang plugin na kaka-install lang natin kanina. Ang header naman ay aayusin natin gamit ang Ocean WP, ang theme na ating in-install. Ang goal natin ngayon ay alisin ang mga nakalagay sa body at footer hanggang sa header na lang ang matira. Saka tayo mag-e-edit ng page gamit ang Elementor Page Builder. Hindi kayang i-edit ang header gamit ang Elementor dahil hindi posible sa free version. Kaya Ocean WP ang ating gagamitin para dito. Para makapagsimula, pumunta lamang sa Pages sa dashboard at i-click ang All Pages. I-click ang Home. Dahil kaka-install lang ng Ocean Extra plugin, meron ditong ilang settings. Sa Main, para sa content layout, piliin ang 100% full width saka pindutin ang update. I-refresh lamang ang page at wala na ito. Para naman sa header, pindutin ang header at i-disable for display top bar. Saka i-click ang update bago muling i-refresh ang page. Mapapansin na wala na rin ang maliit na bahagi sa taas. Dito pa rin sa kaliwa, pindutin naman ang title at i-disable. Update muli bago i-refresh upang makita na wala na rin ang title. Para sa huli, pindutin ang footer. Sa display footer widget area, i-click ang disable, gayon din sa header sa taas. Alam ko na maaaring nalilito ka ngayon sa ginagawa ko, pero sa oras na madagdagan na to ng page, makikita mo rin ang dahilan kung bakit ko ginagawa ngayon. Kaya sundan mo na lang muna ako, okay? Nagawa na natin ang step na ito. Inayos natin ang Ocean Extra settings para malinis ang ating page. Add more pages and do the Ocean Extra settings again. Ang susunod naman nating gagawin ay magdadagdag ng pages at aayusin ng Ocean Extra settings ng bawat page. Mas madali kasi kung sabay-sabay ang pag-add at pag-ayos ng settings, pero pwede rin naman kung magdagdag kayo ng page kalaunan kung hindi nyo pa naiisip lahat ngayon. Dahil homepage pa lang ang meron tayo, makikita ito pag klinik ang pages saka all pages. Makikitang homepage pa lang ang nakalagay dito. Kung gusto nyo namang maglagay ng page gaya ng About Us page, Contact page, o Service page, pwedeng-pwede yun. Pindutin lang yung Add New sa taas. Maglagay ng title. Halimbawa, Contact. Ngayon naman, gagawin ulit natin yung settings na ginawa natin sa homepage. Sa main, piliin ang 100% full width. Sa header, piliin ang disable. Pati na rin sa title at sa footer ay disable. Saka i-click ang publish upang ma-publish ang page. Kung nais mong makita ang resulta ng bagong page, i-click lamang ang view page at makikita ang contact page na wala pang laman. Balik tayo. Gawin natin muli ang settings para naman sa services at About Us page. Pabibilisin ko na lamang ito.
Ngayon, meron na akong ilang pages sa aking website. Makikita ito pag klinik ang Pages, All Pages. Kung nais mong magdagdag ng page kalaunan ay walang problema. Basta masigurado mo lang na gagawin din ng mga ito gamit ang Ocean Extra settings. At natapos na natin ang hakbang na ito. Start Elementor Page Builder. Para sa ika-12 na step, sisimulan natin ang Elementor Page Builder. Sa ngayon, gagawin muna natin ito sa homepage at saka na natin kalaunan idadagdag ang iba pang mga page. Para ma-add ito, i-click ang Pages, All Pages, at hanapin ang Home. Maari na rin nating i-click ang Edit. Makikita ang Edit with Elementor button. I-click lang ito at dadalhin na tayo sa Elementor Page Builder na siyang magpapadali at magpapabilis sa pag-ayos ng ating website. Nagawa na nating simulan ang Elementor Page Builder. How is an Elementor Page Buildup? Step number 13. Paano nga ba binubuo ang isang page sa Elementor? Makikita rito palagi sa kanang bahagi ang preview ng lahat ng pagbabagong nangyayari sa ating site. Sa kaliwa naman nakalagay ang lahat ng kailangan sa pag-edit. Kung gusto mong makita ang full version ng iyong site, pindutin lamang ang icon na ito upang mawala ang panel sa kaliwa. I-click na lang ito muli para mabalik ang panel. Ang maganda sa Elementor, meron itong libo-libong settings na maaari mong magamit para mapaganda ang iyong website. Kaso, karamihan ay paulit-ulit. Ngayon, ipapakita ko muna ang mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol dito. Magiging mahaba at aabutin ito sa higit na kalahating oras, ngunit nakakasiguro ko pagtapos nito, magagawa mo na ang pag-edit ng iyong gusto. Sisimulan ko muna sa homepage at saka na lang natin itutuloy sa iba pang pages pagkatapos. Sa ngayon, ipapakita ko muna ang basics. Pagkatapos ko ay kakayanin mo ng buuin ang pages na iyong ninanais. Kaya simulan na natin ng paunti-unti ang lahat. Paano nga ba makagawa ng isang page sa Elementor Build app? Para mapakita ko sa inyo, sisimulan ko muna ang paglagay ng template para madali kong mapakita kung paano mag-edit at gamitin. Hanggang sa kayanin nyo na ang magsimula gamit ang blankong page. Magsisimula ako gamit ang isang template para madaling ipaliwanag at mabilis nyo ring matutunan. Mas maganda kung susundan mo ang aking mga steps para mas mabilis ang inyong maging learning process. Magsimula tayo sa pag-click nito. At dito natin makikita ang lahat ng templates na meron tayo. Pero ngayon, wala pa. Kaya punta tayo rito sa Free Kits. At makikita natin ang lahat ng template kits. At individual template na pwede natin gamitin para sa ating page. Hindi ko muna i-explain in details dahil ipapaliwanag ko naman ito mamaya. Mag-i-import muna tayo ngayon ng template para mapakita ko ang lahat ng tungkol sa Elementor. Para mamaya, kaya mo nang makapili ng gusto mo para sa iyong page o magsimula muli. Pumili lang ng kahit anong magustuhan mo. Pwede ring itignan ang preview. I-click lang ang preview at makita mo na ang agad na magiging itsura ng page na to. Kung may magugustuhan na, i-click na ang install. Pwede mo ring i-install ang napili ko para pareho tayo sa mga steps. Pero maaari ka rin namang pumili ng ibang gusto mo. So, install kit. Installed na. Balik na tayo sa install kits dito. Narito yung in-install natin. I-click lang natin ang view install kit. May iba-iba tayong klase ng pages. Import na lang natin ang home page. Kaya i-click natin ang insert template. Kung may Pro na nakalagay, pwede lang itong gamitin sa Elementor Pro version. Install ko na lang yung homepage. Click lang ang Insert Template tapos mag-i-import na yan sa ating website. Sobrang bilis lang, di ba? Maganda na agad siyang tignan. Kung hindi mo pa nakikita ang yung headline, punta lang sa setting dito sa kaliwang side. Page Layout at piliin ang default saka is-save by clicking Update para bumalik sa default view kanina. I-click lamang ang 9 dots na yan. At makakabalik na rin tayo rito.
Paano tayo makakabuo ng isang page sa Elementor? Kapag nilapit dito ang pointer ng mouse, makikita natin ang blue marking sa paligid. Section ang tawag dito, pati rito. Kapag dito naman, may blue marking din. Section din ito. Section din ang mga yan. Ibig sabihin, ang bawat page ay binubuo ng mga sections na naghahati sa ating page. Sa loob ng mga sections na ito, makikita naman ang mga columns. Kapag dinala natin ang ating mouse sa loob ng isang section, makikita na may gray markings naman na nakapalibot dito. Makikita natin na ang bawat sections ay nahati pa sa columns. May ilang columns na walang laman, kagaya nito. Pero, madalas naman ay may laman katulad ng mga title at text. Widgets naman ang tawag dito. Makikita rin ang mga widgets dito sa kaliwang bahagi. Halimbawa ay ang title o images, o videos, o button. Ang mga yan ang magiging laman ng ating website. Sa bawat page dito sa Elementor ay nabuo mula sa widgets na nasa columns na nasa bawat sections. Ginawa ang mga ito para mahati ang page. Mas magkakaroon ito ng sense mamaya kapag nagsimula na tayong mag-edit ng pages. Mapapansin agad natin at mauunawaan ang halaga ng step na ito. Dito sa Elementor natin sisimulan ang pagsasaayos na nais mong mangyari sa iyong website. Kaya mahalagang malaman natin kung ano at para saan ang mga ito. How to edit text. Step 14. Paano nga ba mag-edit ng isang text? Kung ang gamit natin ay Elementor Page Builder, makakakita tayo ng text tulad nito. Kung gusto nyong palitan, ang kailangan lang gawin ay i-click ang text at magbubukas ng editing panel sa kaliwa. Pwede ka rin namang pumunta dito at pindutin ang small pencil icon. Pindutin lamang ito, pindutin ang edit heading. At bubukas rin ito kaagad kapag inedit o pinapalitan. Kapag pinapansin ng panel, may makikita tayong tatlong options. Ang content, style, at advance. Magsimula tayo sa content. Una na rito, ang title widget, kung saan nakalagay ang nilalaman. Kunwari, papalitan natin ito ng Hello World. Pwede rin tayong mag-add ng link dito. Pwedeng pumunta sa YouTube kunyari, kopyahin ang URL at i-paste dito. Dito sa contents, pwede ring baguhin ang size. Pwede ang kahit na ano. O kaya naman ay default. Maari mo ring ayusin ang alignment. Ang dali lang, 'di ba? Sunod naman ay ang style. I-click ang style at makikita ang iba't ibang options. May text color, typography, text shadow, at blend mode. Simulan natin sa text color. Pipindutin ko lang ang maliit na box na to at pipili ako ng nais kong gamiting kulay. Maari kang pumili dito sa taas o pwede rin namang i-drag ang color nito. Dito, ma-adjust mo ang transparency ng kulay. Kung meron ka namang hex code, i-paste mo lang dito at magbabago na ang kulay ng iyong text. Pagtapos, pwede nang i-click ito muli para mawala. Sunod naman ang typography o ang text mismo. I-click lang ang pencil icon para ma-edit at makita ang iba't ibang fonts. Maari ring magpalaki o magpaliit ng text. Pwede ring magbago ang kapal ng text dito para mapanipis o mapakapal. Dito naman sa transform, maaring mabago ang anyo ng text at gawin itong uppercase o lowercase o normal. Sa style naman, maari mong palitan ang normal sa italic o oblique. Sa decoration naman, maaring maglagay ng underline sa text, strike through, at iba pa. Pati ang line height ay meron. Kaya kung may dalawang linya sa pagitan ng iyong text, magiging malaki ang agwat nito sa isa't isa. Gayon din sa line spacing, para mas maging maluwag ang pagitan ng dalawang letra. Simple at madali lamang ang mga ito. Tignan mo lang ang description at subukan ng malaman kung para saan ito. Maari ka namang mag-undo palagi. Huwag kang matakot. Subukin at tignan ang bawat options para mas mabilis mo ring matutunan ang functions. Susunod naman ay ang text shadow, kung saan pwede nating baguhin ng transparency para mas kita ito. Pipindutin ko lamang at pipili ng kulay
Saka i-adjust ang horizontal at vertical view para mas maganda. Basically, yan lang ang mahalagang options na dapat nating matutunan ngayon. Magagawa rin ito sa ibang text gaya nito. Pindutin lamang ang nakalagay dito at makita sa options ang content, style, at advance. Dito, mababago natin ang text kung gusto nating burahin o gawing bold o italic. Pareho lamang ito sa title kanina, kaya hindi ko na ulitin. Ayan, tapos na ang ating pag-aaral sa pag-e-edit ng text. 'Di ba napakadali? How to undo things. Ang susunod naman ay ang pag-undo ng mga actions. Mahalagang matutunan natin ito dahil hindi naman natin may iwasan ng pagkakamali o pagbabago ng gusto natin. Kung kaya't mabuti na matuto tayong mag-undo ng napakabilis at napakadali, lalo na dito sa Elementor. Para magawa, ang kailangan lang gawin ay pindutin ng sabay ang Ctrl-Z sa iyong desktop computer at Command-Z naman sa Mac at kusang babalik sa huli mong action ang website. Gaya ng nangyari. Isa pang paraan ay ang pag-click dito sa baba ng history icon. Dito makikita lahat ng actions at editing na ginawa sa iyong website. Kaya kung may gusto kang balikan sa pag-edit, maaari mo itong hanapin at pindutin ang action at babalik na sa setting na napili. Madali lang ito. Isa pang paraan ay ang pagpunta sa old settings. Dito makikita ang mga edit na ginawa mo sa mga nakaraang araw. Kung tapos ka na sa iyong revisions, pindutin lamang ang apply para ma-save ang iyong binago. Pagkatapos ay i-click ang update, nagawa na natin ang pang step 15. How to edit buttons. Ang susunod na hakbang naman ay ang pag-edit ng mga buttons. Makakakita tayo rito ng buttons sa ating page. Nariyan ang mga buttons para i-click ng mga bumibisita sa ating website para ma-direct sa ibang sections, page, o sites na nais natin. Kung gusto mong mag-edit ng button sa text, i-click ang edit button. O kahit i-click na lang agad at makikita na sa left control panel ang mga option na pang-edit. Nariyan muli ang content, style, at advance. Para sa content, ang magagawa natin dito ay i-edit ang text na nakalagay sa button. Maaari na rin nating baguhin at lagyan ng links ang button para pag klinik ito ay dadalhin sa page ng link na nakalagay. I-copy lamang ang URL ng page na nais at i-paste dito. Pwede mo rin gamitin ang button para madirect sa isang page ng iyong website gaya ng contact page o About Us page. I-type lang ang pangalan ng page hanggang sa makita ang suggestion. Saka i-click at dadalhin na sa napiling page. Maaari mo ring ayusin ang alignment at pagkakalagay ng icon sa button. I-click lamang ang plus at makakapili na tayo ng icon na babagay sa function ng iyong button. Kapag nakapili na, i-click ang icon at insert. Makikita na ang icon na napili sa iyong button. Pwede na rin nating baguhin ang position ng icon kung bago o pagkatapos ng text sa button. Maaari na ring lagyan ng space sa pagitan ng icon at ng text. Bale, ayan lahat ay para sa content. Punta naman tayo sa style. Meron pa rin tayong typography. Kapag klinik ang pencil, pwede nating ma-edit ang font family, size, weight, transformation, at decoration. Naayos rin ang text shadow, text color, at background color ng button. Meron ding hover animation like shrink, float. Makakapili ka ng gusto mong maging itsura ng button kapag hinover ang mouse dito. Meron din tayong border type at border radius. Meron din tayong padding para sa space na gusto natin between the text sa outer edge ng button. Mag-a-adjust naman yan depende sa space na kailangan para sa button. Pwede na rin natin tignan ng advance, pero wala tayong masyadong makikita dito. Na kailangan natin ngayon kaya balik na muna tayo. Ngayon ay natapos na natin i-explore kung paano mag-edit ng buttons. Step 16, done. How to edit images. Ang next step ay kung paano mag-edit ng images. Ngayon naman, ipapakita ko kung paano makakapag-edit ng pictures na isang mahalagang bagay sa paggawa ng websites. Magsimula na tayo sa pag-edit ng images. May dalawang klase ng images. Merong background images, gaya nito. Background to sa buong section.
Pwede rin naman magkaroon ng background images ang mga columns, gaya nito. At meron namang widget images, dito sa bahaging ito. Simulan na natin ang pag-edit ng widget images. Para ma-edit, pindutin lamang o i-click lamang ang pencil at pindutin ang edit image. Meron din tayo ritong content, style, at advance. Magsimula tayo sa content. Meron ditong image na pwede tayong mamili. Pwede ko ring i-click ang trash bin para maalis. Pwede rin itong plus para makapag-upload ng file galing sa computer. I-click lang ang select files, pumili ng gusto at i-click ang open. Ayan, nag-a-upload na at narito na tayo sa media library. Makikita rin dito ang size ng image. Siguraduhin na hindi sobrang laki ang image o yung mga mahigit 400 KB, masyado nang malaki. Kung malaki masyado ang inyong image, mag-search na lamang ng online image compression size. I-upload, i-compress ang image, i-download, at saka i-upload ulit dito. In that way, mas mapapaliit natin ang size ng image at mas mabilis na maglo-load ang website natin sa Google. Kaya siguraduhin hindi ganun kalaki ang image na gagamitin. Ayos lang naman ito kaya ipindutin ko ng Insert Media. At naka-insert na ito. Ang una kong napansin ay masyadong nakataas ang ibang section. Yung kanina kasi maganda tignan kasi naka-cut out at kaunting scroll lang ay ayos na. Pero dito, hindi ganun kagandang tignan. So subukan nating i-edit yan. Para ma-edit, pindutin lang ang advance at dito ay yung margin at heading. Mag-focus tayo sa margin. Ang margin nakaset sa negative na number na yan. Kaya yung image ay nakaangat ng ganito karaming pixels. Pwede din natin itong iset ng positive ganyang pixels. Ito ang magiging bilang ng pixels na space sa pagitan ng element para sa widget at sa column. Gayon din ang gagawin sa bottom. Iset ko na ito sa 0. May padding din tayo. Ito ay ang space sa pagitan ng edge at column. Sa ngayon, nakalink ang value. Kaya kung gagawin kong ganito, magiging ganito ang bilang ng pixels sa lahat. Iseset ko na lang sa 0. Gusto ko lang pakita sa inyo ng mabilisan kasi makikita din ito sa ibang sections. Balik na tayo sa content kung saan masaayusin natin ang widgets. Mas concerned tayo rito sa image size. Ito ngayon, pwede tayong pumili ng smaller version, medium, large, o kaya iset sa custom size. Pero large ang pipiliin ko dito. Pwede ring mag-add ng link, custom URL. I-link lang ang homepage o anumang page na gusto mo. Kung papunta naman tayo sa style, pwede ulit palitan ang width at ang max width. Ang opacity para makita mo ng maganda at ang ilang CSS filters. May edit ang kulay ng image pero hindi ko ganun kagagamitin ito dahil ginagamit ko ito offline. Dito naman ang border types at nakaset siya sa none. Set natin sa solid at pwede nating lagyan ng border para makita yung border ng image. Ito na lang ang number ng width. Lagyan din natin ng color para makita ang border. Lagyan din natin ng border radius. Nakikita naman dito ang values. So kung gusto natin na ganito kabilog, gawin nating konti. Yan ang dapat nating matutunan sa pag-edit ng normal image widgets. Hindi naman komplikado at halos pare-pareho lang din ng buttons at text. At sunod naman ay ang background image. Para makapag-edit ng background image, pindutin lang ang 6 dots para ma-edit ang section o i-right-click lang sa empty area at i-click ang edit section. Ngayon, ini-edit na natin ang buong section. Halos pareho lang din sa widget na may layout, style, at advance. Hindi natin kailangan ng layout ngayon, mamaya na yan. Sa styles tayo. Narito yung background. Yung background type ay nakaset sa classic. At dito naman yung image. I-delete ko yan para maging blanco. Mamimili ako ng isang simpleng kulay para sa background kaysa image. I-click ko lang ito at pumili ng kulay ay pwede dito. Pwede rin dito ay ang paggamit ng gradient, imbes na classic. Dito naman magkasamang dalawang kulay. Yung unang kulay na nakalagay at ang pangalawang kulay na nasa baba na parang nagfe-fade. Maari ring palitan yung location kung saan magsisimula yung pag-fade ng kulay. Makikita din dito yung angle, ang astig ng function na to kasi nagiging colorful yung background imbes na isang kulay lang. Pwede rin tayong maglagay ng background video kapag clinic ito.
Pwede tayong mag-paste ng YouTube link. Siniset din kung saan ito magsisimula at matatapos. Hindi ko na irerekomenda ang maglagay ng background video dahil pinapabagal nito ang ating website at nagkakaproblema rin minsan sa mobile devices. May options din para sa slideshow. Pareho lang din sa normal na images. Click lang at mamili ng images na nais gamitin para maging slideshow, imbes na isang image lang. Pero ngayon ay mag-focus muna tayo sa isang image. I-click ulit natin itong classic. Click natin yung image. Pindutin natin yung plus, saka mag-upload ng image na gusto nating gamitin. I-click ang insert at ayan! May bago na tayong background image. Ang galing! Dito naman, mag-e-edit tayo ng kaunti. Yung pinakamahalagang setting kasi talaga ay yung size. Ngayon, nakaset tayo sa cover. Pwede rin itong pumili ng iba. Wala namang masyadong pagkakaiba, pero pag clinic yung hide panel, makikita yung problema sa image at hindi magiging maayos sa bawat device. Pwede rin namang piliin ng auto at kusa itong magka-cut out. At hindi na ma-scale dahil masyadong malaki ang image na nakita natin ngayon. Kung may gusto kang ipakitang part ng image, piliin lang ang auto at sa position, piliin ang one of the other ones. Kunwari, top left, mas makita natin sa ating pan. Pero, in general, kung gusto mong ipakita ang buong picture, irerekomenda ko talagang gamitin ang cover sa style. Automatic naman magsiscale down yung mga elements. Pwede mong piliin yung scroll para ma-scroll, pero mas trip ko talaga yung fixed effects. Pwede rin tayong magdagdag ng background overlay. Sabihin nating may bright background image at saka bright text sa taas, so kailangan ng background overlay para mas mababa at mas makita yung text. Para gawin yon, click lang ang background overlay at pumili ng kulay. Tulad ng black. Adjust ang transparency pati ang opacity kung gaano mo gusto ipakita kasi mas helpful yon kaysa sa bright background ng text. Pwede ring maglagay ng shape divider sa taas o sa baba. Pwede ring palitan ng hugis nito, ang height, ang width. Ikaw ang bahala. Ito na halos ang lahat ng tungkol sa background images at images. Step 17. Tapos na. How to reposition or delete section, widgets, or columns. Para sa susunod na step, aaralin naman natin kung paano mag-reposition o mag-delete ng section, widgets, columns. Kung gusto nating ilipat ang isang section sa baba, i-click lamang ang edit section, i-drag ito kung saan man gusto ilagay sa iyong page. At dito na i-drop. Pwede ko rin gawin yun sa sections na ito. Kaya ko rin gawin ito sa columns. Napakasimple lang. Pwede rin itong gawin sa mga widgets, halimbawa ng text widgets, papunta sa columns, i-drag saan man. Kung nais namang mag-delete ng sections, i-click lang ang X o right-click saka i-click ang bin. Para sa mga columns, right-click at saka delete. Gayon din sa background images. Ngayon ay alam mo na kung paano mag-reposition o mag-delete ng sections, widgets, at columns. Adding own section, widget, or columns. Ang susunod naman ay ang paglagay ng sariling sections, columns, at widgets. Gawin natin yan. Kapag kailangan natin maglagay ng panibagong sections o kung anuman, pwede nating simulan sa pag-click ng plus na ito. O kaya naman mag-scroll down at i-click ang alinman sa plus na ito. Maari kang mamili ng structure na gusto mo, alinman sa narito. Ngayon, itong mga sections na ito ay kailangan nating i-edit. Pindutin lamang ang 6 dots at edit section. Dito sa kaliwa, nariyan ang layout, style, at advance na makikita natin kanina. Sa layout muna tayo. Nakaset sa box ang ating content width. Kaya hindi ko sigurado kung kita sa video, pero may maliit na line sa kaliwa at kanan. Ibig sabihin, magkaka-box ang content nito mamaya-maya. Kung gaano mo ito gustong kalapad, maaari ring piliin ang full width at isasagad nito mula sa kaliwa hanggang sa kanan. Pero para sa akin, mas madaling basahin ng content kung ito ay nakabox. Sunod na pinakamahalaga ay ang height. Pwede ang fit to screen o minimum height. Piliin ko muna ang fit to screen ngayon. Pwede ka namang pumili ng iyong gusto.
Ang iba ay hindi naman ganun kahalaga. Pumunta naman tayo sa style. Kunwari, gusto mo gumamit ng background image para makapili tayo ng background. Para sa background type, pwede itong classic. At sa image naman, click tong plus at upload the file. Saka pumili ng file, then open. Siguraduhin na hindi ito sobrang laki, mag-insert ng media. Gaya ng dati, pwede naman tayong pumili ng iba-ibang posisyon at attachment. Sa posisyon, pinili ko ang default, tignan natin kung anong itsura. Pwedeng nakalagay siya dito sa gitna, sa taas. I-hide natin ang widgets para makita ng maigi. I-unhide. Dagdagan natin ang background overlay para maging darker. Pero, ang background overlay, type, classic, color, saka opacity ay medyo mas kaunti para maayos tignan. Ayos na yan. Click lang sa widgets at ituloy na natin ang pag-i-edit. Simulan natin sa heading dito sa kaliwa. Click natin, saka i-drag papunta sa gitna kung saan may blue na linya, saka palitan ng title. Saka natin palitan ng text color at typography para mas malaking tignan. Palitan ng font o i-transform, maaari ring ayusin ang letter spacing. Piliin natin ang inner section. I-click lamang ang inner section at i-drag sa baba nito. May 2 columns na tayo ngayon dito. Mas mapapadali ang paghati sa sections. Magdagdag ng widgets sa inner sections. Pwedeng icon at i-drag lamang papunta roon. Palitan ko ang icon. Ano pa ba? Itong counter. I-drag natin ito sa kanan. Papalitan ko ang starting at ending number. Click natin ang advance para ma-edit itong counter at madagdagan ng motion effects. Click natin ito para may entrance animation. Tignan natin. Scroll down lang para makita natin kung gumana ba. Pwede ka rin magdagdag ng animation sa widgets pero wag sobrahan. Ayan, ayos na. Kung may widget kang gustong subukan, drag lang at subukan. Kung hindi naman nagustuhan, ay i-delete na lang pagkatapos. Tignan lang muna ang mga widgets hanggang sa makakita ka ng babagay para sa iyong page. Make your page responsive. Ang susunod na hakbang ay para masiguradong responsive ang ating page. Isang bagay na mahalaga. So, syempre, gusto nating maging maayos tignan ng ating website sa mobile devices pati na rin sa mga tablets. Kasi mostly, ang traffic ay galing sa smartphones. Kaya para masiguro na maayos rin ang ating website, pumunta lang tayo dito sa baba. Nakalagay yung responsive mode. Pindutin natin. At click yung tablet para makita kung anong itsura ng ating page sa tablet. O kaya naman, i-click ang mobile phone para makita natin kung anong itsura ng ating page sa smartphone. Dito naman tayo mag-focus sa mobile phone. At check natin ang itsura at kung may dapat bang ayusin. Halimbawa, itong title ay masyadong malaki sa mobile phone. Para maayos, click lang natin ang title at ayan, pwede na natin i-edit ang heading. Para mapaliit, click lang natin ang typography at i-adjust ang size. Kapag ginawa ito, make sure na ang katabi ng size dito nakaselect sa mobile icon. Kapag nakaselect ito, lahat ng changes na gagawin mo ay sa mobile phone lang makikita. Kung paliliitin ko naman itong title at isasave ko at bumalik sa desktop mode, walang nagbago sa size ng heading natin dito dahil naka-customize lang ang changes na ginawa natin kanina sa mobile phone mode. Balik tayo sa mobile phone. Saka ayusin ang size ng ating heading sa typography size. Magagawa rin natin itong sa line height basta i-select ang icon para sa setting na nais mong ayusin. Kung may portion sa page natin na ayaw natin para sa mobile phone version, click natin ang section na gusto nating alisin at pumunta sa advance. At dito sa responsive, i-on lang natin ang hide on mobile saka hide on tablet para wala nang makakita ng section na ito sa kanilang mobile phone o tablet. Makikita lang ito sa desktop.
Ito lang naman ang kailangan nating matutunan tungkol sa responsive mode. Ang kagandahan sa paggamit ng templates ay halos lagi itong responsive sa lahat ng devices. Kaya malaking bagay na rin ang mga ganito. Kaya inirecommend ako na gumamit ng templates para maging responsive ang inyong website. Add templates or blocks to these pages and customize them to your style. Ang lahat ng bagay na to ginawa ko lang para mapakita ko sa inyo ang Elementor. Dahil hindi naman natin kailangan ng mga to, tatanggalin natin ang bawat isa sa pagpindot ng X. Pipindutin ng update para ma-save ito. Para sa next step, hahanap tayo ng magandang template kit na babagay sa iyong website. At i-customize natin ito. At para sa next step, mag-i-start na tayo mag-edit ng buong page. Homepage, About Us, at kahit Contact Us. At gagawin natin itong maganda ng sama-sama. Ganito ang ginagawa ko sa pag-i-edit ng mga projects ko. So far, gusto ko kayong i-congratulate dahil marami na kayong natutunan at marunong na kayong gumamit ng Elementor. Ang ibang mga bagay naman ay madali na lang i-google kung meron kayong karagdagang katanungan. At kung na-enjoy nyo pala ang video na ito, mag-iwan kayo ng like dahil malaking tulong ito para sa aking channel. Kaya maraming salamat. Ngayon ay magtuloy na tayo sa pag-edit ng mga pages. Ngayon ay pumunta na tayo sa dashboard ng WordPress. Maaari niyong gawin din ito sa pamamagitan ng pagpindot ng burger menu dito sa taas at pindutin ng exit to dashboard. At nga pala, every once in a while wag niyong kakalimutan pindutin ang update para ma-save ang changes na ginagawa niyo sa inyong site. Ngayon ay pumunta naman tayo sa pages, sa all pages. Makikita niyo marami tayong pages, About Us, Contact, Home, at Services. Sa totoong buhay, ang gagawin ko ay sisimulang i-edit ang mga ito at magsimula sa homepage. Ang aking magagawa ay pumunta sa Elements at pindutin ang Free Kits. Dito ay makikita nyo ang iba't ibang template kits na available. Kasama na rin dito ang mga individual templates. Ang aking gagawin ay maghahanap ng pinaka-ideal na design. Hindi naman kinakailangan na parehong-pareho ang content nito sa inyong gagawing website. Maghanap lamang ng pareho sa magiging general design ng inyong site. Mas magandang meron na kayong idea sa kung ano ang magiging design ng inyong magiging website. Para hindi nyo simulan ng lahat sa wala. Makakatulong ito dahil makaka-save ito ng maraming time. Maari nyo naman tong i-customize para maging sarili nyo ang mga templates na to. Pag may nakita kayo, pwede nyo pindutin ang preview para makita ang preview ng pages na to. At dito nyo makikita ang iba't ibang subpages. Kunwari, ito. Pwede nyong pindutin ito, mag-scroll at tignan. Pwede nyong tignan sa tablet mode o kaya mobile mode. At pag nagustuhan nyo ang design, pwede nyo nang i-import ito o pindutin ang install kit. Pwede nyo rin namang i-search ang ninanais nyong type ng style. Kunwari, i-search dito ay Mexican restaurant. O kaya naman, pumunta dito sa kanan at may kita ang categories. Hanapin ang categories na babagay sa inyong website. Kunwari, itong food and drink. At dito ang lahat ng template kits na related sa food and drinks. At ito, Mexican restaurant. Pwede nating i-preview ito at tignan natin kung babagay. Kung nagustuhan, pwede nang i-import ito. Kung hindi naman, ay maaari ka pa rin maghanap ng iba't ibang design na gusto nyo. Para sa video na ito, alam ko na ang gusto kong design. Isa-search ko dito ay Moving Company. At ito yon. Pwede nyong i-install na ngayon o pwede naman natin gawin yon sa Elementor mismo. Pag nandito na tayo sa Elementor, pindutin ang Envato Elements. At isang paalala lamang ulit na napakalaking tulong ang paggamit ng mga template kits. Dahil nakapagpapadali ito ng mga gawain at sa mismong pagdedesign ng website kesa ang pagsisimula sa wala. Ang pwede mo rin gawin ay pumunta sa free blocks. Ito ang iba't ibang categories, About, Call to Action, Contact, at marami pang iba. Ang blocks ay mga parte ng website. Normally, magsistart ako sa hero block. So pag pinindot ko ang hero, makikita nyo ang iba't ibang hero blocks na available. Napakaganda rin tignan ng bawat isa nito. Kunwari ito. Ang gagawin ko ay pipindutin ko ang insert template. Nag-i-import na. At ito ang hero block. At pwede ako magdagdag ng isa pa sa pagpindot ng Envato Elements at pumunta sa free blocks. Kung kunwari gusto ko naman ngayon magdagdag ng frequently asked questions, pipindutin ko ito. At kunwari ito ang nagustuhan ko, pipindutin ko ang insert template. At ito na ang magiging laman ng ating site. Pwedeng ganito ang gawin nyo, ngunit ang problema sa blocks, minsan magkaiba ang mga designs na napipili nyo. Maaari nyong gamitin to dahil marami naman silang magagandang blocks. Ngunit kailangan nyo nga lang ito i-customize para bumagay sila sa isa't isa. Gagawin ko muna ngayon na i-delete ang bawat isa.
at i-import ang moving template kit. So pupunta ako sa Envato Elements, Free Kits, search muli ang moving template. Maaari kong tignan ang kanyang preview sa pagpindot nito, pero i-install ko na siya. At pwede ko na siyang i-view. At ito na ang iba't ibang templates. Pwede ko nang i-edit ang homepage. Pwede ko nang pindutin ang insert template dito sa home. Pag may nakita kayong nakalagay ay Pro, ibig sabihin may ibang widgets doon na kailangan ng Elementor Pro para gumana. Ngunit pwede mo rin naman pindutin ang ignore requirements at gamitin ito. Pero maapektuhan nga lang ang functionality nito. Pwede mo rin naman itong gamitin, ngunit nasa sayo na to. Sabihin natin gusto ko to, i-insert ko na ang template. At ito na siya. Paalala lang na kung hindi nyo nakikita ang header, maaari kayong pumunta sa settings at iset ang page layout sa default. So, ang gagawin ko ngayon, una ay tignan muna ang laman ng website. Tignan kung ano ang mga gusto mo sa hindi. Kunwari, hindi ko gusto ito. Pipindutin ko lang ang X para maalis ito. Kunwari, hindi ko ulit ito gusto. I-delete ko lang ang buong part na to. Pwede rin, kunwari, i-delete ko ang buong background image. Tapos gagawin ko itong solid color. O maaari din naman ako mag-upload ng sarili kong background image. Kahit anong gusto mo. Pwede rin kung gusto mong ibahin ng text o magdagdag ng iba't ibang widgets. Kahit ano dito. Pwede mo rin namang i-edit ang mga buttons. Kunwari ito, ililink ko sa tamang mga pages. Ililink ko siya sa contact. Itatype ko lang, contact. At ito na siya. Kaya kung may gustong pumindot at pumunta sa contacts ay pipindutin lang nila ang button na ito at dediretso na sila sa contact page. Pwede ko rin i-edit pa ang button na to, pumunta sa styling at iba't ibahin ng color kung gusto ko para gumanda ang aking site. Napakadali lang. O kunwari gusto ko ibahin ang text dito. So basta tignan nyo lang ang buong website at ibahin nyo kung ano ang gusto nyong mga ibahin. Magdagdag ng sariling section sa mga widgets at yun na yun. Napakadali lang. Alam ko hindi ganun ka-professional tignan at gusto nyong simulan ang lahat sa sarili nyo, pero nakakasave ito ng maraming time. Kaya ito ang aking suggestion. Okay, pag nagawa ko na lahat ng ito, ang kulang na lamang ay ang footer para ma-end ang page. Ang gagawin ko lang ay pumunta sa Envato Elements, pumunta sa Blocks, at hanapin dito ang footer. Ito, pumili ng footer na gusto. Dahil nagamit ko na ito, maaari kong pindutin ang import again para ma-add ang block sa page. Na-insert na. At ito na ang ating footer. Pwede mong ibahin ang logo sa pagpindot nito, ibahin yung logo na nakalagay, mag-upload ng sariling file, ibahin ang image size. O kaya naman kung gusto mong tanggalin ang mga columns, ibahin yung mga links kahit anong gusto mo. Yan, para sa akin, okay na to. Kung sa tingin mo ay okay na to, pindutin ang right-click dito sa 6 dots para sa footer section. Pindutin ang Save as Template at ilalagay ang footer. At pindutin ang Save. Ngayon, nakasave na siya sa My Templates. Ang My Templates, pwede kong magamit ito sa susunod na kinakailangan ko muli ito para hindi ko pa ulit-ulit na ginagawa at umuulit sa umpisa. Pwede ko rin gawin ito sa buong pages. So, pupunta lang ako dito sa gilid ng Update, pindutin ang Save Options, Save as Templates, at i-save na Homepage, kunwari. At pindutin ang Save. At ngayon, ang buong homepage ay nakasave na sa aking templates. Pwede ko siyang i-reuse sa iba't ibang mga projects ko pa. At ngayon, sabihin nating tapos na at kontento ka na sa mga designs at mga changes na nagawa mo, pipindutin mo na ang update para ma-save ang changes. At pupunta naman tayo sa next page. Kunwari, punta naman tayo sa contact page. Pindutin lang ang contact. Make sure lang na nagawa mo na ang lahat ng OceanWP settings. Pag nagawa mo na yon, maaari na tayong pumunta sa Edit with Elementor. Punta sa Envato Elements, hanapin ang tamang template kit. Ito siya. At ngayon naman, hanapin ang contact page. Ito. Pindutin lamang. Kung nagagandahan ka na dito, pindutin ang Import Template. At ito na siya. At pwede na nating ulitin ang mga ginawa natin, ibahin ang content at ang mga widgets. Kahit anong gusto mo. Kunwari, itong mapa, gusto kong ibahin ang location nito. I-right-click lang ang pencil icon at itatype ko lang kung saan ko gustong naka-pinpoint ang map. Kunwari, sa Intramuros. At ngayon, meron na tayong naka-Google Maps sa Intramuros. Ang kailangan din natin ay ang footer. Ngunit ang gagawin naman natin dito ngayon, pindutin ang Add Template. At sa My Template, hanapin ang footer na sinave kanina lamang.
Pindutin ang insert, mag-yes. At ito na ang ating footer. Pwede natin gamitin ito sa lahat ng page na ating gusto. Make sure lang natin na lahat ay maayos din tignan sa responsive mode. Update ko lang. At ayun na yun. So obvious naman na napakasimple lamang ng ating website. Ngunit alam ko naman magiging maganda at magiging mas maayos ang pag-i-edit nyo sa mga sarili nyong website. Kayo nang bahala maglagay ng mga bagay na gusto nyo is sa site nyo. Kayo nang bahalang mag-customize nito. Basta mas madali ang paggamit ng mga templates at ang paggamit ng mga methods na sinasuggest ko ngayon. At sa dulo, magiging maganda ang inyong mga gawa. Ngayon ay uulitin lang natin ito sa ibang mga page ng ating site. I-refresh lang natin ang page. At ito na ang itsura ng ating page ngayon. Maaring hindi pa to ganun kaganda, maaring simple lamang ito, ngunit okay lang. So pag pinindot mo tong Call Us Today, mapupunta tayo sa contact page. Ngunit ang problema lamang, wala pa rin tayong navigation. At kailangan natin idagdag yun. Kaya ngayon, iyon ang ating gagawin. Add a logo and customize your navigation and header. Pag-add ng logo at customize ng navigation sa ating header. Para mag-add ng navigation, ang kailangan lang natin gawin ay pumunta sa Appearance at pindutin ang Menus. Ang ilalagay natin sa menu name ay Main. Pindutin ang Create Menu. Dito sa kaliwa, pindutin ang View All. Kunwari gusto ko ng Homepage, About Us, Contact, saka Services. Pindutin ko ang Add to Menu. At ito na siya. Pwede niyong ibahin ang order. Ngayon ay nakaayos siya from left to right. So, ang Home ay nasa pinaka-left at ang Services ang nasa pinaka-right. Pwede niyong ilipat-lipat ang lugar nito. Kunwari, ang Services gusto kong ilipat dito sa medyo left side. Sa menu settings, pindutin ang main at save menu. At pag ni-refresh natin ang page, makikita nyo ang menu dito. Home, Services, About Us at Contacts. Pwede rin tayong gumawa ng submenu. Kunwari, itong contact ilalagay natin sa About Us. I-drag lang ito sa ilalim ng About Us pa-right at isa na siyang sub-item. Pwede rin kayo magdagdag ng custom links. Kunwari, gusto ko tong i-link sa YouTube. Ilalagay ko dito, YouTube. At ilalagay ko ang URL ng YouTube dito. At pipindutin ko ang Add to Menu. Save Menu ulit. Pag nag-refresh ako ng page, ito na siya. Naging sub-part na ng About Us ang contact. At dito na ang YouTube. Di pa ganun kaganda, ngunit gumagana na siya. Ngayon, i-edit na natin ang header part gamit ang Ocean WP para magmukhang maganda naman ito. Para magawa yun, punta tayo sa Appearance at pindutin ang Customize. Ito ang Customizer, pareho lamang siya sa Elementor. Sa right side makita ang mga changes na gagawin mo at sa left side makikita ang lahat ng pwede mong ipang-edit o lahat ng pwede mong i-edit. Mag-start tayo sa pagpunta sa header. Pindutin ang logo para mapalitan ng logo natin. Ngayon, ang logo natin ay ang pangalan na Gab. In case may logo ka na sa inyong company or website, pindutin lamang ang logo. Pindutin ang select a logo at i-upload ang file. Pwede rin naman na pumili ka kung meron ka na dito. Pindutin ang select, i-crop, at ayan na. Ngayon, pwede nating i-adjust ito gamit ang bar dito ng max width at ang max height. I-adjust kung saan ang tingin mo tama na. Pwede na tayo mag-back. Nga pala, kung sakaling wala pa kayong logo, ngunit gusto nyong magkaroon, meron akong ililink na tutorial sa top right ng video na ito kung saan papakita ko sa inyo kung saan kayo pwedeng makakuha ng mga logo sa halagang $7 lamang. Okay, meron na tayong logo. Pwede naman tayong pumunta ng general. Aayusin natin ang navigation part ng ating menu. Aayusin natin ang general part ng ating menu. Pwede natin gawing transparent ang background, ngunit hindi ko masyadong inirekomenda to dahil hindi natin alam ang magiging itsura nito sa ibang mga devices. Hindi natin alam ang magiging itsura nito sa ibang pages. Kunwari, iba ang background mo sa contact at hindi natin makita ng maayos ito. Pwede rin namang full screen na pag pinipindot ito, magiging full screen ng navigation. Ngayon, pipindutin ko lamang ang minimal, ngunit kayo na bahala kung anong gusto nyo. Pwede nyong ibahin ang height ng buong section na ito. Pwede nyong i-enable or i-disable ang header border bottom. Ito lamang ang manipis na line sa ilalim ng header. Hindi nyo nga masyadong nahahalata dito, ngunit nakikita ito pag transparent ang setting ng header nyo. Kaya ngayon, i-disable ko na muna siya. Pwede nyong ibahin ng background color ng buong section. Yan. Pwede na tayo mag-back ng 2 beses at pindutin natin ang typography. Punta tayo sa main menu, ibahin ang font family sa kahit anong gusto mong font. Pwede ka rin naman pumunta sa Elementor, tignan kung anong font ang ginamit doon at gamitin ang same font para sa header. Ito na lang ang pipiliin ko. Pwede nyong ibahin ng weight ng font, ang font style at yung text transformation. At pwede rin ang font size. Kunwari gusto mong mas malaki, gagawin nating 25 pixels. Pwede na tayo mag-back.
At isa pa. Ngayon, punta naman tayo sa header. Punta sa menu. Dito, pwede nating ibahin ng position, pwedeng center, pwedeng left, ngunit pipiliin ko ay right. Pwedeng maglagay ng links effect, pwedeng kunwari, bracket, or underline from left. Itong magiging effect pag nilalapit nyo ang mouse sa options ng navigation. O kaya naman, underline up, pwede ka rin magdagdag ng link effects color kung anong kulay ng magiging effect nito. At dito naman tayo sa main styling. Pwede nyong ibahin ng link color. Kunwari ito. Pwede nyo ring ibahin ang color ng link pag nilalapitan ito ng mouse. Kunwari ito. Kayo na bahalang mag-design. Pwede nyo ring ibahin ang current menu item. Lagi siyang magiging yellow kunwari nasa homepage kayo. Pwede nyong ibahin ng link background, ngunit medyo nagiging weird dito tignan. Kunwari ito. Kung ayaw nyo, pindutin nyo lang ang clear at pabalik na siya sa normal. Ito, hindi na to masyadong kailangan. Ito, search icon. Dito sa right, makikita nyo ang search icon. Ngunit hindi siya ganun kagandang tignan. Pwede nating palitan at i-disable lang ito para maalis. Yan. Halos yan lang ang kailangan natin baguhin para sa ating navigation. Mag-back na tayo. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa mobile menu. So, pag pinindot kong mobile menu, pindutin ang mobile version sa baba, ganito makikita ang mobile menu. Kung masyadong malaki ang iyong logo, maaari niyong palitan ito ng mas maliit na mas babagay para sa inyong site sa mobile phone. Maaari kayong gumamit ng mas maliit na logo. Ngunit ang logo ko ay ayos na. Mobile menu style. Ito naman kung ano magiging itsura ng menu sa mobile phone. Pwedeng drop down o kaya naman full screen. Magiging full screen menu siya. Pipindutin ko ay full screen. Pwedeng nakadisplay ang nakalagay na menu o pwede nyo rin naman tanggalin ito. Pwede nyo rin ibahin kung anong nakalagay sa menu text. Pero ako, tatanggalin ko muna para burger icon lamang ang makita. Mobile menu search ay pareho lamang sa desktop. Kung ayaw ko, tatanggalin ko siya. Pwede rin ibahin ang background color ng menu. Ibahin sa kung anong color na gusto nyo. Or yung links color. Pareho lamang ito sa mga naunang ginawa natin. Links hover color. Ngunit, hindi naman masyadong nagagamit ito dahil hindi naman talaga tayo nag-hover gamit ang ating mobile phone. Ang iba hindi naman ganun kahalaga na. Kaya ayan, tapos na ang mobile menu. At tapos na rin ang normal menu. Kaya i-publish na natin. Refresh ang page. Ayan na. Mukha nang maganda. Maayos na siyang tignan. Kayo na ang bahala kung anong klaseng design, kung anong klaseng color combination ang nais nyong gamitin para sa inyong mismong website at header. Mas pagandahin nyo pa ito. Scroll at ito na ang ating buong site. Yan ang step number 22. Done! SSL setting. Ang huling step sa pagbuo ng ating website, kapag chine-check natin ang ating page, siguraduhin na walang nakalagay na not secure. I-click lang ang icon na katabi ng URL at tignan kung ano ang nakalagay. O sinasabing, your connection is not fully secure. Ibig sabihin, meron tayong SSL certificate pero nagkakaproblema sa Elementor. Kung sakaling may nakalagay na not secure ang connection, sundin lamang ang mga steps na gagawin ko rito. Balik lang tayo dito sa WordPress dashboard. Una, i-check kung gumagana ang ating SSL certificate. Kung nasundan mong mga steps na ginawa ko sa simula, ay meron ka ng active SSL na pinakamahalagang step. Punta lang tayo rito sa plugins at i-click ang add new at mag-search ng Really Simple SSL. Saka natin i-install. Pagkatapos ay i-activate. Pagkatapos, i-click lang dito sa Go Ahead Activate SSL. At ayan, i-check natin kung gumagana pa. Ang gagawin naman natin ay i-copy ang URL kasama pati ang HTTPS. Punta tayo sa dashboard at i-hover sa Elementor at i-click ang Tools. Dito, hanapin ang Replace URL. Dito sa Update Site Address, i-paste natin ang URL sa parehong box. Dito sa kaliwa, palitan natin ng HTTPS ng HTTP. Siguraduhin lang na wala tayong ibang babaguhin maliban dito. Pagkatapos palitan ng HTTPS ng HTTP, i-click ang Replace URL. Tapos na. Refresh natin ulit ang page. Makikita na safe na ang ating website. Connection is secure. Kung wala pa rin, i-click lang ang General at i-click ang Regenerate File at Sync Library. Saka i-save ang changes. Makakatulong din yun. Ngayon, tapos na natin ang huling step. At dyan na natatapos ang ating tutorial. Sana ay marami kayong natutunan upang makagawa na kayo ng sarili nyong mga websites. Kung marami kayong natutunan sa video na ito, huwag niyong kakalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe na rin sa aking channel.
Sana ay makagawa kayo ng maraming magagandang mga websites na makakatulong sa inyo at sa kahit anong projects nyo. Good luck sa lahat! Maraming salamat sa panonood!